passengers' rights, isa sa pinaglalaban ng ating incoming na Senator Eric Colmenares. At tignan natin, ano itong mga karapatang ito. Hindi naman siguro ito yung naglagbala. No? Hindi, protection laban sa naglagbala. Dala mo yung bala, palabas ng bansa. Mr. Senator, ano po ba itong passengers' rights na ito? Timing na timing. Oo, timing na timing. Hindi na yan naabutan yung laglagbala kasi matagal ko ng final yun. Actually, it started, naalala nyo yung fiasco sa airport? Yung maraming natulog. Maraming natulog, maraming natenga. Dahil sa, too early. Yes. Too early yung flight for tomorrow, For tomorrow. Akala mo, delayed, no? That's too early for tomorrow. Okay. So, tama ka. Masyadong delayed. Well, delayed actually yung mga flights, no? So, anyway, file ako ng resolution and then a bill. Ang bill na final ko is Magna Carta of Airline Passengers' Rights. May iba namang nag-file din ng similar bills. And surprisingly, pumasa ito sa House. Ito hindi ko in-expect. Ang SSS kasi, tinrabaho talaga namin yon. Nag-lobby dyan ng senior citizens Pero itong airline passengers' rights, I was expecting hindi ito papasa. Siyempre, nagla-lobby ako, pero alam ko yung mga airlines against dito. May lobbying power yun. Malakas malakas yun. So, ako naman, I lobbied, pero hindi ganun kataas expectation ko. Pumasa siya sa House. Ngayon, pending na sa Senado. Anong laman nito? Okay. Ang laman niyan, una, pag 2 hours delayed, merong refreshment dapat na i-provide ang airline sa'yo. Pag 2 oras na na-delay. Sunod, pag 3 hours delayed, deemed cancel na siya, bibigyan ka na ng hotel. Basta magbilang ang pasahero, alas 2 dapat ang flight, alas 5 na, bigyan mo na ako ng hotel. Ganon na yun doon. Pangatlo, pag na-delay, halimbawa, nakaalis na ng airport, na-delay doon sa ere for more than 1 hour, magbabayad ng 10,000 pesos ang airline doon sa each passenger na na-delay for more than an hour. Pang-apat, pinagbawal ko ang overbooking. Malaking debate yan sa amin yung no overbooking kasi sagot ng airline sa akin, Your Honor, please, yung overbooking is a tradition in all airlines. Sabi ko, kung tradition yun sa iba, mali yan sa atin kasi may binabump off kayo along the way. Buti, 100 halimbawa yung inyong seat sa airline. Pag nabenta nyo yung 100, kumita na ba kayo doon? Opo, kumita na ako. Ba't nyo pa ibenta yung 10? Kasi po, yung 10, baka may 10 na hindi darating, di sayang din yon. Paniguro. Pero sabi ko naman, nabenta na yon, overbook nyo. Kung mabuti kung 10 lang yung binibenta nyo, we have information, lumalampas, 20 to 30 minsan ang binibenta. So, laki na talaga ng kita nyo doon. So, malaking laban yun. Nasama doon sa na-approve na bill, ang no overbooking. Ang last na provision na importante, 20% discount ang lahat ng estudyante mula elementary hanggang college. Hindi nakasama ang mga postgraduate, mga PhD. Pero yung elementary hanggang college, pag sumakay ka ng eroplano, every time sasakay sila, basta may ID lang, 20% discount. Of course, included ang senior citizens and persons with disability. So, can you imagine, Benny, Lakay, grabe ang lobby dyan kasi no overbooking, 20% discount. Ang laki nun Mga estudyante ba naman galing Mindanao, Visayas, di ba? Bumabiyahe yan sa nag-aaral dito. So, pumasa siya sa House So, ngayon, nasa Senate na siya. Hindi pa rin mapasa sa Senate? Naglabi na rin ako sa mga senador doon. Hindi pa naman ako senador, so I had to really ask them and plead with them na. So, nakausap ko naman ng ibang senador doon at willing silang supportahan. Sino counterpart mo doon na parang mag-file din? Well, ang mga sa SSS, si Senator Villar at si Senator Recto, no? Sa Magna Carta of Airline Passengers' Rights, si Grace Poe, at tapos, I think si Senator Ralph din ata, Recto So, but I wrote them, all senators, a letter with the bill. So, kahit sino sa kanila, sa akin, doesn't matter kayo, kung sino. you wrote a letter with a bill. With Baka a yung bill. mga airline nag-send din ng letter with a bill, pero ibang klaseng bill. Alam niyo na yun? With the bill, tama. With the bill. Kaya, pag hindi po pumasa sa Senado to, alam na natin anong bill yung dumating sa kanila. Kaya kailangan nakatutok tayo rito. Ang magandang sense of humor nito, Kailangan nakikita natin yan. Dahil ito po, napaka-sensitibo nito. Yes. No? At alam natin na, buti nga ho si David, ang Goliath Yung liit ni David,
Kaya niya si Goliath. Maliit pa po kay David yung katayuan natin sa kasalukuyan dahil sa ginagawang pang-aabuso ng mga airline. Di ba? Actually, yun naman ang doon nung sa Congress ako. Ang sabi nila, Neri, ang dami mong binabangga minsan. Ako naman sabi ko, yung Meralco, sabi nila, mga big families yun eh. Sabi ko, alam mo, wala naman akong problema sa big families kung maayos yung singil. Hindi ko nga sila kilala personally, so I don't. Sa akin lang naman, yung unjust na pagsingil, airlines, etc. So anyway, ang sabi ko lang naman dyan, alam mo, yun ang ano ko dyan, Benny, Lakay. Huwag na huwag ako dapat mag-involve sa corruption or anything. Kasi the moment na mag-involve ka dyan, wala na. meron na silang hawak sa'yo eh. Tsaka viral ho yan. Oo, viral yan. Tuloy-tuloy na ho yan. Lalamunin po yung buong pagkatao nyo. Matatakot ka ngayon eh. Nadilaan kayo ng konting korupsyon. So, Nahagingan ng konti. So, Pero sabi, paano nyo incorporate yung laglag bala dito? ang laglag bala, nag-file na kami ng resolution panibagong to resolution, investigate, at aralin yung mga, ano ba ang solusyon. Kasi may mga piskal akong mga classmate ko sa law school, na nagsabi sa akin na, alam mo, Neri, minsan kinakasuhan namin yung tao, pero alam namin walang kasalanan eh. Kasi wala lang sila magawa talaga. Kasi but the law is absolute eh. Kaya isa man yan o 1,000,000 ang bala mo, may kaso ka eh. So, sabi nila, sayang yung oras namin. Ang dami-dami naming kaso. Sayang yung resources ng korte. So, sana pag-aralan ng Congress, kung pwedeng may exception, at least sa first offense siguro, na pag isa, dalawang bala lang naman, suspended, walang confiscation lang. Iko-confiscate lang. At saka pati yung bala naman ng pulbura na ginagawang... Isa pa yun. Ginagawang anong tawag doon? Amulet. Amulet na. Diba? Actually, yung amulet under the law, hindi na siya dapat kakasuhan eh. Kasi under the law, ang definition ng definition, may primer, may casing, may powder. Yun yung bullet. Yung bullet, kailangan may primer siya. Kasi yung primer ang nagbibigay ng apoy para doon sa gunpowder, para itulak yung tingga palabas. Diba? So, dapat and of course, kompleto yung siya. shell, no? Pero, basically, ang nandoon lang sa atin, sa kapag na-apprehend sila, lalo na yung ginagawang amulet ito, yung laman ng bala, wala siyang primer, but sa loob, hindi rin gunpowder, ang nakalagay yung mga dahon-dahon na alam mo, may dasal. At of course, yung tingga na ano siya, made of brass, no? Kasi nga naman meron silang panuwala na natatakot yung mga masasamang espiritu doon sa tanso, di ba? But think about it. Bakit nangyayari ito? Di ba? Bakit nangyayari? Ginawang modus operandi. Alam nyo, dito na lang ho sa atin, dito sa GNN. Siguro, sa 100 tao rito sa loob ngayon. Kung makakita ka ng isa na may ganon, imposible po. Bakit sa airport? Isang araw po, pinakamahina. Pinakamahina, 20 hanggang 50 meron. Isa na hong biktima, yung tsahin ko kanina sa aming newscast. Opo, year 2000 po. At yung matanda po, naniwala. 2000? Yes, year 2000 pa po. Naniwala siya na siya may dala ng bala. Ang sabi po sa akin ng tiyahin ko, hindi ko nga alam bakit ko nadala yung balang yan. May bala ka bang ganyan? Hindi ko rin alam eh. Ayun, ganon. Pero sa akin pong investigasyon, base ron sa kwento sa akin, ang sabi raw sa kanya ay, ma'am, pwede po bang buksan natin maleta? May nakita lang po sa loob. Ang nagbukas daw po ng maleta, yung inspector, pagbukas, siyempre, ang kamay mo, nakasarang ganyan, pwede mo naman ipitin dito yung bala lang, nandito na, ganyan. Pagbukas, isinuksok yung kamay, nagalugog na ganyan, siyempre, nabitawan na yon. Tapos, may bala po kayo rito. Nagkataon naman na meron hong isang Benny Antiporda na doon po ako nakabit at that time. Sinabi ko, kako, hindi naman kako, hindi naman kako dala ng matanda yan na naguguluhan nga sa inyo, na traumatize sa ginawa. Ang bilis nirelease nila kagad, umalis. So, actually, nakita natin na talagang meron merong hanky-panking nangyayari. Actually, kahit nga hindi nila hawakan kahit sa iyo pa hawakan marami namang magic na kukuha di ba? Kukuha ako ng piso dito sa tenga mo, di ba? Madali lang naman yan So, nakasaman dito kasi yung mga OFW. Extortion racket na kasi. Kaya ka mag-abroad, gusto mo magtrabaho, wala kang pera, pagkikitaan ka pa, yung $100 mong pocket money, etc. Diba? So, well, may investigasyon dyan sa House, and I think mayroon din sa Senate.
I don't know kung anong patunguhan ito. Basta alam niyo, ang solusyon sana dito, Benny Lakay, simple lang talaga eh. Hindi na to, ang sabihin lang ni President Aquino sa OTS, under naman sa kanya yan eh. Oh, yes. Pag may mahuli kayo, 1, 2, 3 bala, huwag nyo nang kasuhan. I-confiscate nyo lang. Sa akin po hindi ganun. Sa akin po hindi ganun. Ang akin po rito, ang nakikita ko rito, dapat dito, talaga si Honrado ang kumilos. Yun. Dapat lang, it's very simple. Kailangan kompleto ang CCTV. Kailangan kompleto yung mga gadgets ng airport dahil lahat ng nangyayaring illegal dyan, dapat kita ng taong bayan. Dapat kita ng mga namumuno riyan. Anak ng Pinoy. Wala sila nakita. Wala nakita. Kita. Ako, hindi ko rin makita kung saan yung kinita. Pero kung, Senator Panay, yung mga colleagues ninyo, yung mga friends ninyo from abroad, alam ko marami kayong mga connected. Anong dating sa kanila, itong pangyayari ito? Grabe talaga. Nakakalam mo, yung mga Pilipino natatakot, siyempre uwi. Siyempre yung mga foreigner, parang, ang Pilipino nga takot tayo pa kaya, di ba? So, pero hindi raw apektado tourism natin, ha? Ito naman problema sa gobyernong to. Overblown naman daw yan. Kami nga sa media, tayo nga sa media sinisisi. Sabi ko, ano ba to? Wala na ba kayong aaminin kasalanan? Lahat na lang ng pagkakamali, kasalanan ng iba. Kung kasalanan ng media yan, gawa-gawa nyo yan. O kasalanan yan ng mga militante. O kung wala ka nang masisi, kasalanan ni Gloria Arroyo. Siya ang fallback kasi. Paborito ko yung subject na kasalanan ni Gloria. So, sabi namin, aminin nyo kasi, alimbawa, itong, paano ma-blow up ito ng media kung walang basis? Yes. Kahit anong gawin ng media na kwento, kung wala naman siyang batayan sa baba, mamamatay ang issue. mamamatay yun eh. Sa kanila naman galing yung statistics daw na. Pero 4,000 mahigit na kaso. Sa kanila galing yun eh. So, binilita lang natin eh. Bakit naman ngayon na-force silang aminin na medyo seryoso pala to kasi nag-catch na ng fire? Ayun na lang tanungin ko Mr. Senator sa tingin nyo bang isang misyonaryo magdadala ng amulet? Oo. Kulang na po tayo sa oras, Mr. Senator. Baka gusto nyo, kayo na ho ang magsabi sa taong bayan. Alam nyo, kami rito, ayaw lang man namin i-endorso at ipilit sa inyo. Pero sa nakikita namin, ilan lang ang mambabatas na ganito. Yung tunay na may damdamin para sa taong bayan. No? Ngayon, pakinggan natin si Senator Colmenares kung ano ang maitutulong niya pa sa taong bayan kapag siya ang naging senador. Well, mahabang proseso naman itong aking pag-decide na mag-senador. At ang palaging sinasabi sa akin, kailangan ng fighter ng bayan sa Senado na hindi natatakot sa mayayaman o sa mga powerful people, basta nasa tama lang. So, yung hindi na-involve sa corruption, kaya wala rin siyang takot na magsalita sa corruption. So, I later decided na tumakbo nga sa Senado. Ang advantage ko naman siguro ng makabayan in general, dun sa iba pang kandidato, yung pinapangako ng iba, matagal na namin ginagawa eh. So, for example, yung ipaglaban ko na bumaba, halimbawa, sabihin ng mga kandidato, ipaglaban ko na bumaba presyo ng kuryente, ako halimbawa, nag-file na ako ng TRO sa Korte Suprema na napigilan itong pinakamataas na Meralco rate increase ng after the Malampaya shutdown. Ang iba naman sasabihin siguro na lalabanan ko ang korupsyon. Kami naman, nag-file na rin ako ng petisyon sa Korte Suprema against PDAF and pork barrel at nanalo naman kami doon. Bagamat hindi pa nawawala ang pork barrel, but still, at least the Supreme Court gave us a victory there. Naging beef pa nga ho yung pork ngayon. Oo, naging beef Naging beef pa, lalo lumaki. So, ang ibig ko lang sabihin, ang mga laban ko sa Kongreso, yun lang naman ipagpatuloy ko sa Senado eh. Wala namang bagong pangako at kami naman, we've always have a track record of being independent, whether we're part of the majority or minority, basta may mali. Pag may tama. So, yan naman si Congressman Colmenares, what you see is what you get. Okay. Ngayon pa lang. Congratulations na. Congratulations ako. Yes. Madaling tandaan. Okay. Colmenares. Yan. Colmeneri. Colmeneri. Okay. Colmeneri. Ayos.
Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Robust. Astig to. Robust. Astig to. Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10, you're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil, love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka, and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil ang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.